Lord. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang ating pong pag-aaralan sa oras na ito mga kapatid ay pinamagatang An Encounter to God. So, wikang Tagalog, ang pakikipagtagpo sa Diyos. Dito po mga kapatid sa ating pag-aaralan, ang layunin po ng ating pag-aaralan sa oras na ito mga kapatid ay maipasiyasat sa inyo kung talaga bang naranasan po natin maengkwentro ang Diyos. Minsan ko na ito mga kapatid na ipangaral at ito po ay ibang way ng aking pangangaral ngayon. So itong enkwentro mga kapatid o yung encounter, kapag ginamit po natin ang part of speech at gamitin po natin yung tinatawag na noun, sinasabi ito po ay unexpected or casual meeting with someone or something. So wikang Tagalog, isang hindi inaasahan o kasual na pagkikita sa isang tao o isang bagay. Na siyang nangyari mga kapatid kay Apostol Pablo. Ito mga kapatid, si Apostol Pablo ay isa sa mga nakasaksi at siya po yung nakatayo. Sa kanya po pinahawak yung mga gamit ng mga tao. Noong yung mga tao ay binato si Esteban. Kasang-ayon po siya doon. Siya po yung naging saksi roon. Pinagbabato po si Esteban. So, na-encounter niya mga kapatid si Esteban. Ngunit, nung ito po ay kanyang na-encounter niya ito sa sitwasyon na kung saan ay papatayin siya. At kapag ang enkwentro ay ating pag-uusapan mga kapatid, marami po tayong pwedeng sabihin na pwedeng mangyari kapag ang isang tao po ay naka-encounter ng isang bagay o isang pangyayari. Ano ba ang epekto ng isang salita o ng isang encounter sa buhay po ng tao? Ano po ang naidudulot nito? Una po, kapag ang tao po ay naka-encounter ng isang bagay, ang naidudulot po nito ay aral. May aral kang madadampot. Pangalawa, nagkakaroon ka naman ng takot. Depende sa iyong na-encounter. Ikatlo mga kapatid, nagdadala po ito mga kapatid ng pagkadala. Depende rin yan sa sitwasyon na na-encuentro mo kung anumang bagay yun. At ito rin po ay nagbibigay sa atin ng pagkatanda. Nagtatanda tayo kapag nakaka-encounter tayo kung anumang bagay yun. So, ang pagkakaroon mga kapatid ng enkwentro kung minsan sa isang negatibong pamamaraan, nangyayari po yung tinatawag na trauma. Pag naka-encounter ka. At kapag ang enkwentro na yun ay nagdulot sa iyo ng matinding trauma, yun po mga kapatid ay magdudulot sa iyo ng matinding pagkabagabag. Lalo na kung halimbawa ikaw, nakatira ka sa squatter area na nagpaparto ka ng bubong tuwing gabi. Kahit makatira ka na sa Maynila, pag meron kang narinig na kumalabog na bubong, magigising ka. Dahil nga, meron kang experience na na-encounter doon sa lugar ninyo na nagpapatuhan. Kaya feeling mo, nandudun ka pa sa inyo. Nagising ka. So ito pong ating pag-aaralan mga kapatid, nawa ay magdulot po sa atin ng maayos na pag-iisip patungkol po sa encounter. Lahat po tayo na nandito mga kapatid ay naka-encounter sa Diyos. Pero hindi po lahat ng nandito ay ang enkwentro niya sa Diyos ay matindi. Kasi kung matindi ang pagkaka-encounter mo sa Panginoon, dapat nagdulot yan ng aral sa iyo. Nagdulot yan ng pagkatakot sa iyo. Dahil ang sabi ng Panginoon sa kanyang salita, matakot ka sa Kanya. Nagdulot sana yan ng pagkadala sa iyo. Na mga pagkakamali mo in the past, nung nakita mo pagkakamali mo sa salita ng Diyos, nagdulot sana yun sa iyo. Nagtanda ka sana sa lahat ng kamalian o desisyon na ginawa mo. Yan. So, ito pong encounter sa Diyos, mga kapatid, kung palalalimin po natin ito, hindi po lahat malalim ang ugat sa kanilang pakikipagtagpo sa Diyos. Kasi kaya po nangyayari
ang mga panahon na kung saan mayroong panlalamig sapagkat ang encounter nila sa Panginoon hindi ganun ka-intense. May mga backslider mga kapatid sapagkat na-encounter nila ang Panginoon baka tulog-tulog lang. Alingaw-ngaw lang, music lang, no? So hindi po lumalalim ang tao pagdating po sa tinatawag po na encounter. At dito po sa ating binasa mga kapatid, itong si Apostol Pablo, kung mapansin niyo po, yung verse 1, meron po siya sa kanyang sarili na sumisilakbo, sabi ng Biblia. Sumisilakbo sa kanyang sarili na kung saan meron po siyang pagbabanta at pagpatay laban sa mga alagad ng Panginoon na naroroon mga kapatid sa Damasco. At hindi po lingid, pag binasa po niyo yung Bible, hindi po lingid sa mga kapatid dyan na si Apostol Pablo o si Saul, bago pa siya maging apostol, ay pupunta doon sa Damasco. At alam ni Ananias yun, mga kapatid, na mangyayaring pupunta si Apostol o si Saul doon. At ang kanyang layunin doon, mga kapatid, yung verse 2. Humingi kasi siya ng sulat, mga kapatid, doon sa Damasco sa mga sinagoga upang kung siya'y makasumpong ng sino man sa mga daan, maging lalaki o babae, kanya silang madalang gapos sa Jerusalem. So ang kanyang gagawin, kaya siya humingi ng sulat sa mga saserdote doon sa mga sinagoga sa Damasco para dalhin gapos ang mga mananampalataya, lalaki man o babae. Ganyan po katindi ang persecution noon. Na kapag ikaw ay lingkod ng Panginoon at ikaw ay nasa panahon ni Saul, lagot ka. Dadalhin kang gapos. Dadalhin ka sa Jerusalem. So yun yung kanyang nasa silakbo ng kanyang damdamin. Na magawa niya, sa madaling salita na malipol itong mga to, mananampalataya kay Kristo. Kasi hindi nga siya mananampalataya. So ito po ang kanyang layunin. Yung number 3 dyan, nung siya po ay naglalakad na papunta ng Damasco, ang sabi ng Biblia, nagkaroon po ng liwanag sa paligid niya na nanggagaling po yun sa langit habang sila po ay naglalakbay. At nung ito po ay nakita niya ang liwanag na ito, sabi dyan mga kapatid, siya po ay nasubasub sa lupa at nakarinig siya ng isang tinig. Sabi ng tinig, mga kapatid, Saulo, Saulo, bakit mo ko pinag-uusig? At ang nangyari dito, tumugon siya, sino ka baga, Panginoon? Doon sa number 6, kung mapansin ninyo. Sino kayo, Panginoon? Number 5. Yan. Sino ka baga, Panginoon? Sabi niya, ako si Jesus na yung pinag-uusig. So itong mga tao, na target niya mga kapatid na madalang gapos sa Jerusalem, yun ang kanyang plano. Ngunit sa Panginoon, kapag ka ang mga lingkod ng Diyos ay gagalawin mo, hindi mo yan ginagawa doon sa mga tao. So yung kanyang ginagawang misyon para tugisin ang mga mananampalataya, hindi niya yung ginagawa totally doon sa tao. Ginagawa niya yun mga kapatid sa ating Panginoon. Ganyan din yun mga kapatid sa ating panahon. Ano man ang iyong gawin, ano man ang iyong salitain, na against mga kapatid sa isang kapatid sa mananampalataya, lalo na kung ito po mga kapatid ay walang sapat na ebidensya, walang sapat mga kapatid na basihan, kung saan mo na lang sinabi, no? At gumawa ka ng bagay na hindi po tama, hindi mo yun ginawa totally doon sa brother o sister mo. Ginawa mo yun mga kapatid sa ating Panginoon at ikaw ay mananagot. Walang bagay na gagawin ka sa isang mananampalataya na hindi mo pagbabayaran, lalo na kung mali ang iyong ginagawa. Nakuha niyo po mga kapatid. So, ano man ang ating ginagawa sa ating kapatid sa mananampalataya, ginagawa po natin yan sa ating Panginoon. At hindi po maganda na nag-uusigan ang mga mananampalataya. Ngayon po, gusto ko pong maintindihan po ninyo doon sa number 7. Para hindi magkaroon tayo ng pattern sa ating sinusundan. Nung nangyari po yan mga kapatid, sinabi ng Panginoon doon sa 6, magtindig ka, pumasok ka sa bayan, at sasalitain sa iyo ang dapat mong gawin. Itong si Apostol Pablo o si Saul ay mayroong plano tugisin ang mga mananampalataya. Subalit yung plano niya ay naging baliktad at naging plano na ng Diyos. Kung may plano siya
Sa Kristyanismo, ang Diyos na may-ari, mga kapatid, ng mga mananampalataya na yan, ay may plano pabalik sa Kanya. So, gusto niyang pumasok sa Damasco para tugisin. Ang sabi ng Panginoon, pumasok ka sa Damasco, sasalitain sa'yo doon ang gagawin mo. So, ibig sabihin, meron siyang bit ng dala na gagawin sa mananampalataya, subalit gusto i-correct mo ng Diyos. Yung bit-bit na yan, kailangan mapalitan. Tamang bit-bit. At yung bit-bit na yun, mga kapatid, sabi nung sasabihin sa'yo doon ang gagawin mo o dapat mong gawin. At yung mga kasama ni Apostol Pablo, mga kapatid, na nandoon, sinasabi ng Biblia, natigilan sila. No? Na hindi sila po makapagsalita at narinig po nila, mga kapatid, yung tinig, pero wala naman silang nakikita. Nagsasalita ang Panginoon sa kanya, wala naman nakikita yung mga kasama ni Apostol Pablo, mga kapatid, o ni Saul. Ang sabi dito, sa number 8, at nagtindig sa lupa si Saul, at pagdagay at pagkadilat ng kanyang mata, ay di siya nakakita ng anuman, at kanilang inakay siya sa kamay at ipinasok siya sa Damasco. Tingnan ninyo na-encounter ni Apostol Pablo o ni Saul ang Panginoon sa isang sitwasyong kinakalaban niya ang Diyos. At nung na-encounter niya ang Diyos, mga kapatid, pagkatapos niya na-encounter ang Diyos, siya po ay nabulag. Nabulag siya, mga kapatid. Hindi niya po maimulat ang kanyang mga mata sa sitwasyon na yan, mga kapatid. Kaya inakay siya dyan ng kanyang mga kasamahan. At pagkatapos ng mga kapatid, 3 araw siyang hindi kumain at hindi rin siya uminom. Dahil doon, sa nangyari na yun. Sabi ko sa inyo ang trauma, minsan nagdudulot ng aral, pagkadakot, pagkadala, pagkatanda. At maaaring isa dito, mga kapatid, ay kanyang nararamdaman, kaya hindi siya kumain. Dahil pala isipan pa rin, na pumasok ka sa Damasco at sasalitain sa iyo dapat mong gawin. Hindi siya kumain. Maaaring, ano kaya yun? Diba, ganun tayo mga tao. Sasabihin ako sa iyo, pero hindi pa tamang panahon. Minsan hindi ka pa makatulog. Diba? Ano kaya? Sabihin mo na kasi, sabihin mo na. Sa tamang panahon. Kang nabaliw. Yun. Maaaring may question. Kaya hindi siya nakakain o hindi siya kumain talaga. Intentional fasting, mga kapatid, ang nangyari dito. At nung nangyari, 3 araw, 3 gabi, hindi siya kumain at hindi siya uminom, mga kapatid. Sabi dito, ngayon nga may isang alagad sa Damasco na nagkangalang Ananias. Ito naman si Ananias. Doon siya, kasi papasok siya sa Damasco, di ba? Pinasok siya. So nag-fasting siya. At doon sa Damasco may alagad doon, mga kapatid, na ang pangalan po ay si Ananias. At sinabi sa kanya ng Panginoon sa pangitain, Ananias! At sinabi niya, narito ako, Panginoon. Number 11. At sinabi sa kanya ng Panginoon, magtindig ka at pumasok ka sa lansangang tinatawag na matuwid. At ipagtanong mo sa bahay ni Judas ang isa sa nagngangalang Saulo, lalaking taga-Tarso, sapagkat narito siya'y nananalangin. Nag-fasting si Saulo. At sa pagpa-fasting niya, sa po'y nananalangin, siya rin naman pagpapakita niya kay Ananias sa pamamagitan ng pakitain. Pumunta ka daw sa bahay doon ni Pedro. Yan. Tama ba? Pedro ba yung nabanggit doon? So, ito po, mga kapatid, ang sumunod na nangyari, number 12. At nakita niya ang isang lalaking 13. Ngunit sumagot si Ananias, Panginoon, nabalitaan ko sa marami ang tungkol sa taong ito at kung gaano karaming kasamaan ang ginawa niya sa iyong mga banal sa Jerusalem. Number 14. At dito siya'y may pagkapahintulutan o kapahintulutan ng mga pangulong saserdote na gapusin ang lahat ng mga nagsisitawag sa iyong pangalan. Advance, mga kapatid, si Ananias. Alam niya ang mangyayaring kapalaran ng mga kapatiran doon sa Damasco. Kaya nangyari dyan, mga kapatid,
nung binibigyan siya ng impormasyon ng Panginoon, nagkaroon siya ng pagbabahala sa kanyang sarili kasi sabi niya, nabalitaan ko sa marami ang tungkol sa taong niya. So hindi niya pa nai-enkwentro o nai-encounter si Saul, meron na siyang pagkabahala, meron na siyang takot, may pagbibigil na siya mga kapatid na nararamdaman. Hindi pa niya yan na-encounter ha. Ngunit siya po mga kapatid ay pinagbilinan pa rin ng Panginoon na ituloy. Kasi itong si Apostol o si Saul mga kapatid ay mayroong plano sa kanya. Number 15, datapot sinabi sa kanya ng Panginoon, pumaroon ka sapagkat siya'y sisindang hirang sa akin upang dalhin ang aking pangalan sa harapan ng mga hintil at ng mga hari at ng mga anak ni Israel. Number 16, sapagkat sa kanya'y aking ipakikilala kung gaano karaming mga bagay ang dapat niyang tiisin dahil sa aking pangalan. So mayroong titiisin si Saul mga kapatid. May tinitiis ba ang bawat isa sa atin mga kapatid? Tatandaan niyo po kapag na-encounter ninyo ang Panginoon, may mga tiisin na dapat tiisin. Hindi pwedeng wala. Na kapag tinawag ka ng Panginoon, wala ka ng problema. Meron po, maging si Saul, bago siya maging apostol, ay ipinahayag na kay Ananias na itong taong itong mga kapatid ay mayroong mga tiisin. Tiisin saan? Sa pangalan ni Kristo. May mga tiisin din tayo mga kapatid. Number 17, at umalis si Ananias at pumasok sa bahay at ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanya. At sinabi, kapatid na Saulo, ang Panginoon sa mga tuwid bagay si Jesus na sa iyo'y napakita sa daan na iyong pinanggalingan ay nagsugo sa akin upang tanggapin mo ang iyong paningin at mapuspos ka ng Espiritu Santo. So yun naman ang plano. Punta siya doon, patong ang kamay, nakakita po si Saul. At pagtakay nakalaglag mula sa kanyang mga mata ang mga parang kaliskis at tinanggap niya ang kanyang paningin at siya'y nagtindig at siya'y binautismuhan. Sino bumautismo? Ananias. So yun po ang nangyari mga kapatid. Number 19. At siya'y kumain at dumakas at siya'y nakisamang ilang araw sa mga alagad na nangasa Damasco. Yan. At pagdakay kanyang itinanyag sa mga sinagoga si Jesus na siya ang anak ng Diyos. So magmula sa kanyang plano na tugisin ang mga mananampalataya mga kapatid, ang plano ng Diyos ang nanaig sa kanya para itanyag sa mga sinagoga ang pangalan ni Yesu Kristo. So dito natin makita mga kapatid, babaybayin po natin ito ha. Tayo po ay may mga sari-sariling plano sa buhay. Sumisilakbo mga kapatid kung ano man yung ating mga plano. May mga gusto tayong marating, may mga gusto tayong abutin, may mga gusto tayong matapos sa ating mga buhay mga kapatid. Subalit, ang isang tao na tunay pong nakaenkwentro sa Panginoong Diyos, may intindihan niya na kakibat ng kanyang paglilingkod sa Panginoon, may mga tiisin na magaganap. Lahat. Sa Bible School lang, may mga tiisin. Kailangan po natin maintindihan na sa paglilingkod, may tiisin. Kasi kapag hindi mo alam na mayroong tiisin sa pangalan ni Kristo, darating ang panahon, pag may tiisin dumadating sa iyo, madali mong bitawan ang paglilingkod sa Diyos. Kasi hindi mo alam na may tiisin. Kaya sa ating mga kapatid, kung gusto natin maglingkod sa ating Panginoon, kailangan nakaset ang ating kaisipan na sa paglilingkod natin, mayroong tiisin sa Diyos. At kapag yan ay dumadating sa atin, madali mo na agad makilala. Ay, hindi ako tatalikod sa Diyos. Ito bahagi ito ng tiisin. Bahagi ito ng pressure. Di ba? Pero wala namang kakwenta-kwenta yung tiisin na hindi ka lang pinansin ng kapatiran mo. Tumalikod ka na sa Diyos. Hindi na masaya sa church, tumalikod ka sa Panginoon. Nagbago na daw ika ang lahat sa church, tumalikod ka sa Panginoon. Hindi tiisin yun. Hindi po yun bahagi ng tiisin. At walang saysay ng mga ganitong klaseng mga reasoning. Pagpalit mo ang Panginoon, dahil sa mga reason na mga hindi mo gustong makita sa loob ng church.
Tandaan po sa loob po ng church mga kapatid, napakarami po ditong mga pasaway. Hindi po lahat dito perfecto. Marami ditong mga pasaway. At isa yan sa mga TEC. Kung may mga nambubuli dito mga kapatid, TEC mo. Kasama yan sa TEC mga kapatid. No? TEC nyo lang mga kapatid kasi sa paglilingkod sa Panginoon yun eh. At kung yung itatapat yung TEC ng mga apostol sa aking mga TEC, hindi po obra mga TEC natin. Ano ba TEC mo? Wala ko trabaho. Bigat ah. Ano ba TEC mo? Masakit ang puso ko, iniwan niya ako. Grabe mga TEC mo. Diba? Ano bang mga TEC mo? Tingnan niyo yung mga pinagtitiisan niyo. Alam niyo mga kapatid, dadalhin ko kayo sa isang sitwasyon. Ano ba ang tiniis ninyo para kay Kristo? Kasi pag sinabing tiisin, ito po ay may malalim mga kapatid na pag-unawa at malalim mga kapatid na kahulugan. Gaya ng hindi ka pinapasimba ng iyong pamilya. Pag sumimba ka, dali mo ng mga gamit mo, huwag ka nang babalik dito. Pero tinuloy mo pa rin. Pag tuloy mo, hindi ka na pinalayas ka. Yun po ay tiisin. Gumawa ka ng bagay para kay Kristo at tiniis mo yung resulta ng iyong pagsunod. Yun po ang tiisin. Pero kung ikaw, pinakamalapit ito nag-aaral ka, mapa-Bible school man o hindi. Dahil lang sa kahirapan, huminto ka sa paglilingkod sa Panginoon, anong tiniis mo doon? Saan ang bahagi ni Kristo na nagtiis ka ron? Kasi yung pagtitiis mga kapatid, dapat nakakabit doon ang pangalan ni Kristo. Yun po yung pagtitiis. Walang gustong sumama sa iyo sa outreach. Nagtuloy ka mag-isa. Pagtitiis yun. Yun po ang tiisin na pasok sa aral ni Kristo. Na kahit wala ka ng kasama, tinitiis mo. Naglilinis ka sa church, walang tumutulong sa iyo, tinitiis mo yun. Alang-alang kay Kristo. Yun po yung pagtitiis para kay Kristo. Na siyang nangyari kay Apostol Pablo. Nangangaraw si Apostol Pablo, inahabol sa mga kapatid ng mga malunuliksa sa kanya. Dumating sa punto, mga kapatid, siya po ay gustong patayin. Pinagmalasakit ng mga kapatiran, inihugos sa doon sa kabilang pader para lang siya'y mabuhay. Dumating sa punto, mga kapatid, pinagbabato si Apostol Pablo. No? Si Apostol Pablo pinagbabato. Iniwan siya na patay. Dahil akala ng mga bumato sa kanya, patay na siya. Pero pagkatapos ng mga kapatid, buhay pa pala siya. Binigyan siya ng pagkakataon ng Panginoon. Kasi may plano ang Diyos sa kanya. Kasi ang point dito mga kapatid, pag ang Diyos ay may plano sa buhay mo, kahit anong banta ng kamatayan, anong banta ng kahirapan, anong banta mga kapatid ng kamalasan sa buhay na ito, mananaig pa rin ang plano ng Diyos sa atin. Kasi hindi pa tapos. May gagawin kasi ang Diyos sa buhay mo at ikaw ang gagamitin ng Panginoon. Ngayon, ang daming mga mananampalataya tumalikod sa Diyos, wala namang tiniis kay Kristo. Nakita ninyo? At kung tanungin ko kayo ngayon, ano ang tiniis ninyo kay Kristo? At kung sisiyasatin natin ito, ano ang pinakamalaking break ng buhay mo? Big break sa buhay mo na tiniis mo para kay Kristo. Ano? Ano ang nasakripisyo mo? Ano ang pinakamalaking sinacrifice mo alang-alang kay Kristo? Ano ang pinakamalaking ginawa mo para kay Kristo? Ano ang pinakamagandang na-achieve mo sa iyong paglilingkod alang-alang po kay Kristo? Kasi lahat ng ginagawa natin na ito para kay Kristo, mga kapatid. Kailangan maging malinaw sa inyo. Dapat meron kayong tinitiis. Kasi kung naglilingkod kayo sa Panginoon, wala kayong tinitiis, baka hindi nyo na-enkwentro. Kasi ang mga naka-enkwentro sa Panginoon, mga kapatid, may bit-bit yan sila, may mga pagtitiis yan sila. Kaya minsan mga kapatid, may mga kapatiran na kung saan sumisimba sila kasi ito na lang yung papahingahan nila eh. Kasi pag nasa bahay sila, puro na lang kung anong sinasabi sa kanyang pamilya nila. Eh, ba tinuturo sa inyo ng mga pastor ninyo, ganito, ganyan, tinitiis na yun.
Na parang magkaroon ng kapayapaan, umaalis na lang siya. Dumadalo pa rin siya sa gawain kahit na siya mga kapatid ay sugatan na. Tinitiis niya lahat. Ano ang tiniis natin mga kapatid? Ano ang malaking bagay na tiniis natin kay Kristo? Alam niyo, bigyan ko kayo ng isang pagtitiis na ang sarap sa pakiramdam sa paraang tao ang tatanggap. Hindi ba? Ang sarap sa pakiramdam kapag yung isang taong minamahal mo, kahit pagod na, nagbibigay ng time frame. Kahit malayo yung lugar, pinupuntahan ka pa rin pagkatapos ng trabaho, ay pagod na, pupuntahan ka pa rin. May pang effort. Dumadating sa punto, mga sarili nyo, anibero sarili nyo, sinasacrifice ang trabaho. Ma'am, magkano po ako? Absent po muna ako. Bakit di ka? Anniversary po kasi ng ating asawa. Sige. Nagsasakripisyo ng oras, nagsasakripisyo ng lakas, nagsasakripisyo ng pera. Dahil gusto niyang iparamdam yung tinatawag na pagmamahal. Ginawa niya yung alang-alang kanina, hindi kay Kristo. Ginawa niya yung alang-alang sa taong kanyang minamahal. Ngayon, mga kapatid, bakit kaprasong pagod lang? Pinipili na lang natin matulog. Hindi masasaktan ha. Yung pagod yung magaling pa sa puyat. Kaprasong mga bagay-bagay. Napagalitan ka lang. Wala ba tayong ibang pamamaraan na pwedeng magawa para may padama ang ating effort sa ating Panginoon? Kasi kung tayo po ay nakakaranas ng mga negatibong bagay at inihigaan, pinapahingahan, tinutulugan lang natin mga kapatid, wala kayong tinitiis kay Kristo. Hinahamon ko kayo mga kapatid sa lahat na may mga trabaho. Alam ng Diyos na marami kayong pangangailangan. Pero may tiniis na ba kayo kay Kristo? Na ultimo, ito sabihin ko sa inyo. Na ultimo, mahal mo sa buhay. Nagawa mong tiisin, alang-alang kay Kristo. Miski sarili mo, kinalimutan mo. Dumating ka sa punto na walang-wala ka na. At yun lang araw na yun, makapagtrabaho ka para makakain ka. Gawain. Sabi ng Panginoon, unahin mo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. Lahat ng bagay ipagkaloob mo sa iyo. Pero minsan ang tao pag gutom, pinipili ay trabaho, pera, pagkain. Kailan at minsan bang dumating sa buhay ninyo na kinalimutan nyo ang isang sitwasyon dahil kailangan nyo si Kristo? Dumating ba sa panahon, mga kapatid, na gutom ako wala akong pera, kailangan ng trabaho. Pero nanaig sa inyo, mga kapatid, yung tinatawag na pagmamahal kay Kristo. Ibig na doon ka sumuong, dumaan ka pa rin dito. Kasi alam mo, yun yung tama. So, ibig sabihin, may tinitiis ka, kapatid. Alam niyo mga kapatid, kung kayo naglilingkod sa Panginoon at wala kayong tinitiis alang-alang kay Kristo, yung paglilingkod po natin, hindi po yan paglilingkod mga kapatid na ayon sa kalooban. Kasi kailangan pong may tiisin Hindi may pwedeng walang tiisin mga kapatid na kailangan mong iwan kapag ka oras, araw ng Panginoon, kailangan mong iwan mga kapatid. Alang-alang kay Kristo. Ako po yung nagsasalita, hindi po doon sa mga talik sa trabaho, sa company, alam ko yun, may mga oras kasi kayo. Pero kayo mga kapatid, sa marami sa atin, ano ba? Ano ba natiis natin mga kapatid sa ating Panginoon? Kaya nakakalungkot di ba? Hindi ako makasinggo po. Bakit ka? Madami po akong trabaho, madami po akong labahin. Hindi po ako makapagsimba. Bakit po? Mamamaliki pa po kami. Mga kapatid, ano ba yun? Ano bang tinitiis natin sa Diyos, mga kapatid? Ang nangyayari,
Pupunta ka lang dito kasi walang pressure pala. Pupunta ka lang sa gawain ng Diyos, walang pressure. Sa tingin mo, medyo okay. Sa tingin mo, medyo smooth ang financial mo, mga kapatid. Wala kang sakit na nararamdaman. Ibig sabihin, okay ka. Gaya ngayon. Nandito kayo. Pero ilan sa inyo ang may tiisin ngayon na pinili si Kristo kaya siya nandito? Kung tatanungin mo yung kapatid mo, bakit ka ba nandito? Sa kabila ng, hanapin mo. Ba't ka nandito sa kabila ng? Ano yung kabila ng nandito ka ngayon? Isipin ninyo, kung wala kayong naiisip na dahilan at ipinagpalit kaya kayo nandito, delikado kayo. Wala pala kayong tinitiis kay Kristo. Yan po yung iba ng hit. Yung aminado sa sariling mga walang pinansyal, pero pwede naman sila magtrabaho. Pero nag-sacrifice ngayon dahil gusto maglingkod sa Panginoon. May tinitiis ka na. Pero hindi po nagtatapos doon. Dahil ang pagtitiis ay hindi po linggo lang. Naintindihan niyo po? Kaya po tayo may mga gawain Bible study, meron tayong prayer meeting, meron tayong kung ano-anong activity. Yan po kasi ay ginagawa natin kay Kristo. Iniiwan po natin yung mga mahalagang bagay sa ating buhay at ginagampanan natin yung mga activity sa kabila ng may mga ginagawa pa rin sa atin. Pero pinipili mo dumalo. May tinitiis kayo, kapatid. Kasi kung wala po tayong tinitiis, mga kapatid, kawawa tayo. Wala pala tayong buong-buong pagmamahal sa Panginoon. Kaya natanong ko sa inyo sa inyong paglilingkod sa Panginoon, ano ang pinakamalaking big break ng buhay niyo na tinanggihan ninyo alang-alang kay Kristo? Kung meron man. Kung wala, sayang po ang ginagawa natin. So ito pong si Apostol Pablo, malinaw sa kanyang kaisipan. Nung na-encounter niya ang Diyos, sabi kasi ng Diyos, pumunta ka sa Damasco at doon sasabihin sa iyo ang dapat mong gawin. So malinaw sa kanyang gunita, magmula sa kanyang pag-aayuno hanggang sa nakakita siya, malinaw sa kanyang gunita, ano kaya yun? At nung siya'y nakakita at nabautismohan ni Ananias, mga kapatid, nakita niya, mga kapatid, kung ano yung ibig sabihin ng Panginoong Diyos. Kaya nga nung siya po'y nakakita, sabi niya ng Biblia, pagdakay, kanyang itinanyag sa mga sinagoga si Jesus na siya ang anak ng Diyos. Tinan niyo, ganun kabilis na naunawaan niya. At alam niya, dala siyang sulat na pero hindi niya yan ginamit para tugisin, mga kapatid, ng mga mananampalataya. Bagkus sa po ay lumihis at ipinagpatuloy, mga kapatid, kung ano ang kanyang narinig. Sasabihin sa iyo, gagawin mo doon. Mga kapatid, nung na-enkwentro niyo ang Panginoon, ano ang sinabi ng Panginoong Diyos na tandang-tanda niyo hanggang ngayon? Anong salita ng Diyos ang pinanghawakan niyo hanggang ngayon? Gaya ni Apostol Pablo, mga kapatid. Kasi, nung narinig niya yun na-encounter niya ang Panginoon, nabulag siya, bagamat nabulag siya, nakakita pa rin siya, ngunit sa pagka-enkwentro niya sa Panginoon Diyos, mga kapatid, naunawaan niya ang kanyang dahilan at ang kanyang misyon. Mga kapatid, sino po sa atin ang nakakaunawa ng dahilan bakit kayo tinawag ng Diyos? No? Ito po ay tanong, mga kapatid. Ngayon, marami sa atin pwede magsabi, ako na-encounter ko ng Diyos Maraming beses na, saan? Patungkol saan? Tungkol sa blessing. Babaw. Na-encounter ko ang Panginoon. Tungkol saan? Sa miracles. Nakakita ko. Na-encounter ko ikaw ang Diyos. Sa pamamagitan ng umawit ako sa Panginoon. Alam niyo, mga kapatid, lahat ng aking napanggit ay pangalan. Pero pag sinabi ng encounter, mga kapatid, ikaw mismo ang naka-experience. Ikaw mismo ang nakadama.
ikaw mismo ang nakakita, ikaw mismo ang nakadinig, mga kapatid, at ikaw mismo ang sasaksi sa kung gaano katotoo, kung paano mo na-encounter ang Panginoon. So ito po, ang tatlong dahilan, o tatlong bagay, sa maraming dahilan, paano mo mapapatunayan na na-encounter mo ang Diyos. No? Tatlong bagay, totoong bagay, na na-encounter mo talaga ang Diyos. Una, kapag na-encounter ng isang tao ang Diyos, you will have true changes. Gaya ni Apostol Pablo. Mayroon pong pagbabago sa kanyang sarili, mga kapatid, magmula sa pagiging masama, papunta, mga kapatid, sa kabutihan at paglilingkod sa ating Panginoon. Sabi sa 2 Corinthians chapter 5, verse 17, kaya't kung sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang, ang mga dating bagay ay nagsilipas na, narito sila'y pawang naging mga bago. Magmula sa pagiging luma, mga kapatid, si Apostol Pablo ay naging bago. Binago po sila. At sinasabi dyan, ang sino man na kay Kristo, siya'y bagong nilalang na. Mga kapatid, kung na-experience po natin ma-encounter ang Diyos, damang-dama ba natin sa ating sarili ang pagbabago? Dapat daman nyo yan. Sa umaga pagkagising, may kanta, ngalan mo ipupuliin. Yung mga usually hindi mo naman ginagawa noon para sa Panginoon, ginagawa mo na para sa Kanya. Nagkakaroon ng pagbabago. Bagong nilalang. Ang dating pagkatao ay nagsilipas na. Dati kang masama, nagbago ka. Pero ngayon, mga kapatid, yung mga tao na minsan nabautismo, tapos ngayon tumatalikod sa Panginoon, hindi nila tunay na na-enkwentro ang Diyos. Hindi nila na-enkwentro ang Diyos. Ikalawa, mga kapatid, ang tunay na taong naka-enkwentro sa Panginoon, lumalakad yan sa pag-ibig. Nabanggit ito ni Brother Jerome kanina. Ephesians chapter 5, verse 1 hanggang 2. Sabi dito, kayo nga ay magsitulad sa Diyos na gaya ng mga anak na minamahal. At magsilakad kayo sa pag-ibig gaya rin naman ng pag-ibig ni Kristo sa inyo at ibinigay dahil sa atin ang kanyang sarili na hain at handog sa Diyos upang maging samyo ng masarap na amoy. So ulitin ko lang ulit yung Ephesians chapter 5 verse 1 hanggang 2. Dun sa 2, gusto kong kunin ang inyong atensyon, mga kapatid. No? Bigyan niyo po ng atensyon ng salita ng Panginoon. Sabi niyan, magsilakad kayo sa pag-ibig. Yan po ay dapat isagawa ng tao na naka-enkwentro talaga sa Panginoon. Magsilakad kayo sa pag-ibig, gaya rin naman ng pag-ibig ni Kristo. Gaya. Kasi kung tayo may magsisilakad sa pag-ibig na wala tayong pagbabasihan, mapapagod kang magmahal. Nakuha nyo? Pag wala kayong pinagbabasihan, wala kayong, you are striking anywhere, mga kapatid. Ano ang punto? Kaya na iniaaral dyan, mga kapatid, na magsilakad kayo sa pag-ibig, gaya rin naman ni Kristo, ng pag-ibig ni Kristo sa inyo. Ganito yan, para maintindihan mo. Pag nararamdaman mo kahit sa kabila ng iyong pagkukulang, sa kabila ng iyong mga karumihan, kasalanan, kasawayan, hindi ka pa rin pinapatay ng Diyos. Hanggang ngayon, buhay ka pa. Bakit? Dahil sa pag-ibig. Ngayon, basta may tao dyan na kung saan ay mag-question ka, bakit sinilang pa eh? Bakit? Sinisiraan ka. Hinahamak ka. Kung ano-ano pinagsasasabi mga kapatid sa iyo tungkol sa mga, kung ano mang kasinungalingan. Kung ikaw nga na nagkukulang sa Panginoon, binibigyan ka niya ng buhay at pag-asa, huwag kang magkaroon ng parang gusto mo siyang patay. Dapat ikaw mamatay ka na eh. Hindi ganun. Nagkakaroon ka rin ng habag sa kanya. Bakit? Kasi hindi niya alam ang kanyang ginagawa.
Kaya nga nung nakapako si Kristo, mga kapatid, di ba sinabi niya, patawarin niyo po sila, Ama, sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Mga kapatid, dapat maintindihan po natin, ano man ang ating naririnig, nakikita mga kapatid, o mga na-encounter sa ating buhay na mga negatibo, against sa bawat isa sa atin, mga kapatid, dapat mong bitawan ang salita ng Panginoon. Patawarin niyo siya. Hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Kasi kung alam niya yun, mga kapatid, wala siyang sasabihin masama laban sa iyo dahil bitbit niya rin ang pag-ibig ni Kristo. Pero dahil walang pag-ibig ni Kristo dito sa hindi mga mananampalataya, madali lang sa kanila magsalita, magkwento na kung ano. Madali lang sa kanilang wasakin ang buhay mo, sirain ka, mga kapatid, no? Pagplanuhan ka sa trabaho mo, madali lang yun sa kanila, mga kapatid, kasi walang Kristo yun sa kanilang buhay. Kaya dapat ang bitawan mo sa kanila, patawarin mo sila, Panginoon, sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Pero paano kapag brothers and sisters mo na nasa loob ng iglesia? Yun ang masakit, ha? Kapatid mo sa loob ng iglesia, kung ano-ano, mga kapatid, ang pagsasabi, maririnig mo. Minsan, kung ano pa yung maririnig mo doon sa isang kwento, wala ka na, hindi ka naman involved, pero naririnig mo yung kwentuhan nila, nasasaktan ka para doon sa brother o sister, mga kapatid. Diba? Ikaw wala kang magawa. Question na lang sa isip mo, bakit ganun nila? Ang nangyayari, dahil kakapakinig, nai-influensyahan ka ngayon. Na yung na-encounter mong brother o sister, mga kapatid, na maayos ang lakad sa Panginoon dahil sa influensya, nalimutan mo yung lahat ng bagay doon sa kapatid na yun. Dahil na-influensyahan ka ng kwento na hindi mo naman na-encounter, aliwas sa una mong pagka-enkwentro doon sa tao na yun. Di ba? Madali lang pong sumira ng tao. Baka akala nyo. Kahit na gaano ka, pinaghirapan mo ang pinaghirapan mo ang pangalan mo para matanyag ka. Isang kasinungalingan lang. Isang kasiraan lang. Isang kwento lang. Lahat ng iyong ibinundar sa iyong buhay, pwede po siya. Ganyan po yun, mga kapatid. Kaya sinasabi ni Brother Jerome kanina, mga kapatid, sa kaibigan, tunay na kaibigan. Tatandaan niyo po, sinasabi doon, tunay. Yung tunay na yun, mga kapatid, yun yung naka-enkwentro sa Diyos. Kasi hindi po lahat ng tunay na iniisip ninyo ay galing sa Diyos. Kaya mag-ingat kayo. Hindi ko sinasabing huwag kayo makipagkaibigan. Pero ingatan ninyo ang mga sasamahan niyo. Dahil sabi nga ng Biblia, mga kapatid, ang masamang kasama ay sumisira na masamang pag-ugali. Ito po yung mga kapatid. Kung ang isang tao sinasamahan mo ay walang Panginoon, mahawaan din. Kung may Panginoon naman, at may mali din sa paglilingkod, hindi niya tunay na na-enkwentro ang Panginoon, mga kapatid, mag-ingat ka. Kaya kasabi ko sa inyo, lagi nyo gamitin ang konfirmasyon eh. Pag may naririnig kayong hindi tama, mga kapatid, gamitin nyo yung konfirmasyon. Kausapin mo, brother, sister, kaano katotoo po ito? Ang narinig mo lang kasi. At least mahahabol mo kung sino yung pinagmulan. At yung pinagmulan nun, wala nang ituturo yun. Ano lang ang sasabihin nun? Wala nang sasabihin yun. Nakaka-worship pa nga sa Diyos eh. Oh Lord, ang buti mo. Diba? Ganon kasi kabuti ang Diyos, mga kapatid eh. Walang kapantay ang kabutihan ng Diyos. Kahit na ikaw, abnormal kang tao, nag-worship ka sa Kanya, tatanggapin niya yung basta tama. Kasi alam niyo, mga kapatid kahit gaano pala kasama ang tao, pag sa worship, na-enkwentro niya yung presensya ng Diyos, nagiging tunay yun eh. Pero pagkatapos ng worship, balik ulit sa dati ng buhay. Totoo yun, mga kapatid. Nangyayari po talaga yun. Na sama-sama niyang tao, ginagawa siya sa sarili niya, pag na-encounter niya ang presensya ng Diyos, tandaan niyo iba po ang na-encounter mo ang presensya ng Diyos sa na-encounter mo mismo ang Diyos. Kaya nga magtataka ko bakit ganun? Ang ayos naman yan mag-worship, pero bakit sama pa rin ang ugali? Kasi presensya lang ang na-encounter. Hindi mismo Diyos.
Kaya nga, kapag ang isang tao naka-encounter mismo ng Diyos, nagtinig ng Panginoon, mga kapatid, nagsalita mismo ng Diyos, ng Espiritu Santo ng Diyos, mga kapatid, meron yan, mga kapatid, tinatawag na total changes. May pagbabago yan, mga kapatid, hindi pwedeng wala. Kaya yung iba sa atin, bumabawi na lang sa worship. Para takpan lahat ng ating mga kasalanan. Para takpan lahat, mga kapatid, lahat ng iyong kamalian. Alam niyo, mga kapatid, pwede niyong dayain ang tao sa worship ninyo. Pero yung way ng paglakad ninyo, nakikita ko. Alam ko kung okay ka sa paglilingkod sa Panginoon o hindi. Gusto niyo akong tanungin? Gusto niyo akong personalin? Brother, pwede mo ba sabihin sa akin kung anong paglilingkod ko? Sasabihin ko sa iyo, wag ka lang masasaktan. Kasi dapat may tiniis ka kay Kristo eh. Tatandaan ninyo ha, yung tao na paulit, tingnan niya yung mga naliligo, di ba? Kahit na binabasted na, paulit-ulit pa rin kasi alam niya yung ginagawa niya. Alam niya yung ginagawa niya, mahal niya yung kanyang ginagawa at alam niya yung direksyon na pinatutunguhan niya. Na kahit ilang beses siya i-reject, hindi, ipapakita mo pa rin. Kahit basag na basag kasi, ipapakita niyo pa rin. Ipapakita niya pa rin mga kapatid. Minsan yung awa ng Diyos nandun, kawawa naman. Minsan dahil sa kakulitan mo, dahil sa pananampalatayang ipinakita, naging gayo. Tapos sasabihin mo, sulit dahil ng paghihirap ko. Diba? Kasi pabalik-balik siya, alam niya yung ginagawa niya eh. Kahit gaano kahirap. Minsan wala na siya pera. Bibili niya na lang mga kapatid ng pagkain. Papamasahin niya papapunta ron. Diba? Yun po mga kapatid, may mga tinitiis mga kapatid. So ito po dapat niyo maintindihan na magkaroon po mga kapatid ng total changes mga kapatid ng isang tao. At ang paglakad mga kapatid sa pag-ibig, ulitin ko lang, at magsilakad kayo sa pag-ibig gaya naman ni Kristo, o na pag-ibig ni Kristo sa inyo. At ibinigay niya dahil sa atin ang kanyang sarili. Tingnan niyo ha. Sino ka? Sino? Sino tayo? Ibinigay ng Diyos na ito ang kanyang sarili mga kapatid. Binigay niya kanyang sarili na hain at handog. Kaya niya sa'yo. Tapos magbabackslide ka lang. Binigay niya sarili niya, nagpakatiis siya sa krus. Pinahirapan siya mga kapatid. Binugbog siya. Niyurakan ang kanyang pagkatao mga kapatid. Binigay niya ang lahat. Pero ang tao, hindi naman binigay ng tao ang kanyang lahat eh, na meron siya. Iilan lang. Ultimo, nung ang Panginoong Jesucristo ay nagkatawang tao mga kapatid sa sabsaban ha, walang may tumanggap sa kanila. Kaya napunta si Kristo doon sa sabsaban. Kasi wala na pong room na pwedeng i-right yung panahon yun. Wala. Kaya doon siya sa sabsaban, ano yung pasabsaban? Pakainan po yung mga kapatid na hayop. Nandun siya. Pero yung Diyos na lumalang ng langit at lupa, sinilang sa pakainan ng hayop. Kayo, mahal kayo ng nanay ninyo eh. Wala nga ako nabalitaan ni sinilang sa ibabaw ng lababo eh. Yung sinilang kung saan man. Pinakasafe pa nga sa sahig eh. Di ba sa MRT, makakita kayo? Biglang pinapaanak. Okay pa yun eh. Pero doon sa pasabsaban mga kapatid, isa sa pinaka-ano na yun, pinakamababa mga kapatid yun, na pwede mong paglagyan. Yung pinapakainan ng, di ba meron na tayo yung ugali ng hayop na talaga kasi yung hayop nga, eh hindi po yung ugali ng tao, kaya kasi sabi napakahayop mo. Dahil kung yung mga ginagawa ng hayop, mga hayop din. Ugali ng hayop din. Pinakainan ng hayop. Doon po siya sisilingan. Walang tumanggap sa kanila. Pero sa oras ito mga kapatid, pwede naman tayong bumawi. Kung walang tumanggap kay Kristo na nagkatawang tao siya, ba't hindi natin siya tanggapin ngayon na nasa taas na siya? Kailangan natin siya tanggapin. Ano? Ngayon, sabi dyan, binigay niya kanyang sarili bilang harin. Isipin nyo ito maigi mga kapatid ha. Ang gusto lang ng Diyos, paglingkuran natin siya. Yun na lang ang ambag mo para makarating sa langit. Ibigay mo sarili mo.
Kahit busy ka, bigay mo sa Panginoon. Iparamdam mo sa Diyos ang iyong effort, kapatid. Dapat na nadadama mo sa sarili mong may tinitiis ka para kay Kristo. Tiisin nyo kahit pagod na kayo, kahit inaanto kayo, dumalo kayo mga kapatid. Kasi yun, nagkakaroon ng bilang yun. Lahat ng sinasakripisyo natin alang-alang kay Kristo, kahit pagod ka, umatid ka mga kapatid, lahat yun, markado ng Diyos. Bakit? May tinitiis ka nga eh. Kailangan mong tiisin, mga kapatid, ang lahat. At dito mga kapatid, ibinigay niya ang kanyang sarili. Isipin niyo maigi ha, kung ang sarili niya o ang kanyang anak ay kanyang naibigay sa atin, anong bagay ang hindi niya pwedeng ibigay sa iyo? Sige, pangalanan niyo. Maayos na buhay. Kung yung kanyang anak nga ibinigay niya, anong bagay ang hindi pwedeng ibigay sa iyo ng Diyos? Nakita niyo yung comparison ng isang Diyos na makapangyarihan, ibinigay niya ang kanyang sarili. Ano bang bagay yan? Hindi niya kayang ibigay sa ating mga kapatid. Kaya nga niya nga sinabi sa Matthew chapter 6 verse 33, isinulat na yan ni Mateo. Anong sabi sa 6:33? Unahin mo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay ay ipagkakalob sa iyo. Yun ang gusto ng Diyos sa atin. Maramdaman ng Diyos mula sa atin na unahin natin siya. Ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang mga bagay ipagkalob sa iyo. Kaya nakakaramdam tayo ng kakulangan di ba? Nakakaramdam kayo, marami sa atin, nararamdaman natin ng kakulangan. Bakit nararamdaman natin ng kakulangan? Kasi ang laki ng kakulangan natin sa Diyos. Hindi natin ibinibigay yung kanyang sinabi na unahin natin siya. Kasi once na inuna mo siya, merong sakripisyo na magaganap. May pagtitiis na magaganap. Tatandaan niyo po mga kapatid, hindi maaaring maglingkod ka sa Panginoon na walang tinitiis. Kaya kung naglilingkod ka sa Panginoon, wala kang tinitiis, baka hindi ka naglilingkod sa Diyos. Bakit? Dahil talagang tambay ka lang, wala ka lang magawa kasi wala kang kaibigan, sa church ka na lang. Di ba? So kailangan nyo yan maintindihan. Kung ibinigay niya kanyang sarili, ano pang bagay ang hindi niya kayang ibigay sa iyo? Yun lang naman ang gusto ng Panginoon. Madama mula sa iyong kaloob-looban na unahin mo siya. Dahil pag once na naramdaman ng Diyos na inuna mo siya mga kapatid, ano bang bagay ang hindi niya pwedeng ibigay sa iyo pag humingi ka? Basta nakita ng Diyos maayos ang iyong lakad mga kapatid, isang hingi mo lang basta tama, ibibigay yan sa iyo ng Panginoon. Yan po dapat ang ating maintindihan. Ngayon, hindi mahirap mga kapatid para sa isang tao ang lumakad sa pag-ibig kung siya po ay puspos ng banal na Espiritu. Ito po yung problema. Kung bakit minsan napapagod tayo magmahal, napapagod tayo umunawa dahil sa kawalan po ng kapuspusan ng banal na Espiritu Santo. Sabi sa Galatia Kapitulo 5, versikulo 22, tatapat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Dito tayo. Bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katsagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinaunan at pagbibigay sa sarili. So doon tayo mag-focus sa pag-ibig. Ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Alam niyo mga kapatid, kapag nakakaranas po kayo mga kapatid ng sitwasyon na kung saan, alam niyo sa sarili ninyo na liko-liko na ang andar niyo sa Panginoon. Alam niyo yan sa inyong sarili. Alam niyo yan. Nakaramdaman ninyo. Nasa iyo pa ba ang banal na Espiritu ng Panginoon? Kasi kung nasa iyo pa ang banal na Espiritu mga kapatid, magagawa ko pa rin lumakad ng manos. Kaya napaka-importante mga kapatid na tinatawag na pagsusuri sa sarili. Kung nasa iyo pa ba? Kasi hindi po maganda na hindi niyo po nararamdaman na nasa inyo banal na Espiritu Santo. Paano niyo malalaman na ang banal na Espiritu Santo ay nasa inyo? Siyempre, ang bunga niyan, speaking in tongues. Kaya yan yung sinasabi at inuulit-ulit ko sa inyo. Kung ang speaking in tongues ay nangyayari sa inyo tuwing January lang, tapos February hanggang December, wala. Mag-ingat kayo. Kaya nga napapagod tayo eh. Nakakaramdam tayo ng pagkapagod. Nakakaramdam tayo mga kapatid ng kawalang gana minsan sa paglilingkod sa Diyos kasi wala na yung Espiritu Santo. Tandaan niyo po kapag ang Espiritu Santo ay nananalaytay sa buhay ng tao, hindi niya matitiis na hindi siya dumalo. Bakit? Yung Espiritu Santo na ang bunga ng pag-ibig, kadalakan, kapayapaan, katsagaan,
kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinunan, at pagpipigil sa sarili. Yun yung nag-uudyok sa kanya na magawa niyang ipagpalit ang kabisihan niya para sa Panginoon. Kaya dapat natin maintindihan. Kaya siguro, wala kang panahong umatin. Kaya siguro, tinatamad kang umatin. Kaya siguro, ikaw ay walang ganang mag-worship, mga kapatid. Kaya siguro, mga kapatid, wala kang ganang manalangin, wala kang ganang dumalo sa mga gawain, mga kapatid. Mag-ingat ka. Baka ang Espiritu Santo ay wala na sa iyo. Kaya napaka-importante na na-check natin yan, mga kapatid. Usually, kung healthy kang tao, pagpasok mo pa lang sa church, nagdi-devotion ka, nasa isip mo, nasa puso mo, mga kapatid, na bago magsimulang gawain, kailangan muna akong makapag-recharge. Iniisip niya kung paano niya muling maranasan ang pag-speaking in tongues. Kasi pag naramdaman mo ulit yung speaking in tongues, ibig sabihin, healthy ka pa. Nakuha niyo, mga kapatid? Tuloy po tayo, mga kapatid. Galatia chapter 5, verse 23. Kabahagi pala yan. Number 3. Paano mo malalaman na ikaw ay tunay na naka-encounter sa Diyos? Lumalakad po siya sa Espiritu. Galatians 5:25. Kung tayo'y nabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu, ay magsilakad naman tayo ayon sa Espiritu. Tingnan ninyo. Kung tayo po, sabi, ay nangabubuhay sa Espiritu, sa mga bagay patungkol sa Panginoon, siya po dapat ay lumalakad ayon sa Espiritu. Galatia 5:16. Subalit sinasabi ko, lumakad kayo ayon sa Espiritu at huwag ninyong bigyang kasiyahan ang mga pagnanasa ng laman. Lumakad tayo sa Espiritu. Kaya pag tinatamad ka ng magsimba at ikaw ay nahihila para wag magsimba, ibig sabihin, ikaw po ay pinipigilan ng laman. So para malabanan mo siya, kailangan mong lumaban sa pamamagitan ng Espiritu. Pag nararamdaman mo, tinatamad ka sa lahat ng bagay, activity patungkol sa Panginoon, kailangan mo tumuloy. Ilakad mo, ihakbang mo ang sarili mo, mga kapatid, para makalakad ka po, mga kapatid, sa Espiritu. And for the conclusion, mga kapatid, balik tayo, mga kapatid, kay Paul. Okay? Itong si Paul, mga kapatid, nung kanyang naengkwentro ang Panginoong Diyos, mayroong changes na nangyari. At nung nagkaroon siya ng changes, mga kapatid, natutunan niyang lumakad sa pag-ibig. Kaya nga, ang tindi ng kanyang sakripisyo pagdating po sa church. Ang dami niya pong naitatag na church, mga kapatid, dahil sa pag-ibig na yun. Ikatlo, siya po ay lumakad sa Espiritu. Bakit po? Dahil nung na-encounter niya ang Panginoon, narinig niya ang tinig ng Panginoon, sinapuso niya ang salita ng Panginoon. Kasi totoo kasi yung Diyos na na-encounter niya. Ngayon, mga kapatid, kung totoo po ang Diyos na na-encounter natin, sana nakikita yung pagmamahal, nakikita sana, mga kapatid, yung pagbabago, nakikita sana yung paglakad, mga kapatid, sa Espiritu. Ngayon, kung tunay mong na-encounter ang Diyos, mga kapatid, alam mo dapat at malinaw sa iyo na may pagtitiis na mangyayari. Kailangan nyo magtiis, ha? Kapatid, kailangan nyo magtiis. Especially pagka-spiritual na ang pagtitiis. Kasi lumalakad tayo sa Espiritu, eh. So, ibig sabihin, ang pagtitiis na ginagawa natin o dumadating sa atin ay patungkol din sa Espiritu. Kasi kung lumalakad ka sa laman, di ba? Wala kang pagtitiis na magaganap ayon sa Espiritu. Dahil sa Espiritu ka lumalakad, Espiritu din makakasagupa mo. Kaya kasi sinasabi, di ba? Hindi tayo nakikipaglaban ayon sa laman, kundi sa Espiritu. Kaya bantayan niyo po ang inyong mga sarili, mga kapatid. Kapag lumalakad tayo sa Espiritu, para tayo naglalaro ng chess. Ano may ibig sabihin? Aatake ang gawa ng Espiritu, mga kapatid. Alam mo dapat kung paano didepensa at paano lalaban. Maging matalino po kayo, mga kapatid. Ang pakikipaglaban sa Espiritu, kinakailangan po yan ng matinding pangunawa. Naunawahan niyo, mga kapatid. So, wag po natin, mga kapatid, hayaan na tayo po'y nakaikwentro sa Panginoon. Tapos,
Akala mo lang pala na enkwentro mo ang Diyos. Mga kapatid, bago tayo magtapos, pwede nyo bang isipin sa oras na ito, ano ang pinakamalaki mong sinacrifice para sa Diyos? Yun lang. Isipin mo, ano ang pinakamalaking na sakripisyo mo sa Panginoon? Anong bagay ang nabitawan mo alang-alang kay Kristo? Anong bagay, mga kapatid, ang isinuko mo alang-alang kay Kristo? Anong bagay ang kinalimutan mo para sa Panginoon? Kahit ang pagpapatawad, mga kapatid, sa mga taong nagkasala sa atin, minsan ang hirap magpatawad eh. Kasi alam mo sa sarili mo, mga kapatid, ikaw ang ginawa ng masama. Kaya ang hirap magpatawad. Pero tatandaan niyo po, mga kapatid, kung tunay mong na-enkwentro ang Diyos, kung paano pinatawad ng Diyos, dapat binigay mo rin dun sa kanila. Sabi, hindi mo mararanasan kung gaano kasarap ang pinatawad kung hindi ka nagpatawad. Hindi mo mararanasan, mga kapatid, kung gaano kasaya ang magpatawad kung hindi mo naranasan pinatawad ka ng Diyos. Hindi problema, naranasan mo eh. Naranasan mo pinatawad ka ng Diyos, kaya ka nakaka-worship ka eh. Diba? Kaya ka na ibibigay mo ang pagsamba para sa ating Panginoon. Kaya sa oras na ito, mga kapatid, hindi ko na kayo pakaabalahin pa. Isipin nyo na lang, may tinitiis pa ba kayo? Wala na. Kasi kung ako tatanungin nyo, majority sa loob ng iglesia ngayon, hindi nagtitiis para kay Kristo. Alam niyo sa sarili ninyo, ano ba tiniis niyo? Ano ba binigay ninyo? Ano ba tiniis niyo? Mga kapatid, itong salita na ito, itong tanong lang na ito, na ano ba tiniis mo? Kung bubulay-bulayan mo, mga kapatid, may intindihan mo kung ba't ka nandito eh. Pero kung minsan, pag nandito tayo, nakakalungkot po makakita ng isang kapatiran na nandito na, nag-altar call na, hindi pa naibigay ang sarili sa Diyos. Nag-altar call na, nag-iiyakan ng mga kapatiran. Hindi mo ba alam ba't ka nandito? Kaya hindi ka siguro maka-worship. Hirap na mag-worship. Baka hindi mo nga na-encounter ang Diyos. At sasabihin ko po ito sa inyo, mga kapatid. Ang tunay na naka-encounter sa Panginoon, mga kapatid, lahat tinitiis para kay Kristo. Hindi mapapagod yan, mga kapatid, pero hindi po yan humihinto. Maaaring iiwan din yan ng mga kapatiran, tapos iniiwanan sa isang tungkulin, mga kapatid, pero hindi po yan maririnig na susuko. Bakit? Kahit mag-isa na lang yan gagawa yan dahil naiintindihan niya kasi. Nagtitiis. May tiisin sa paglilingkod. Pagtaas lang ng kamay mo, mga kapatid eh. Hinihila ka ng laban mo eh. Nakakapagod yan eh. Pero bakit pilit mo tinataas? Kasi tinitiis mo, mga kapatid, na mahirapan ka para sa Panginoon. Para maramdaman ng Diyos, mga kapatid, na mahal mo siya. Dito nga lang, mga kapatid, sa tiisin lang, alam ko, may mga tiisin din kayo eh. Baka tinitiis nyo rin yung mga katabi ko. Di ba? Dito, mga kapatid, may mga nagtitiis. Nalulungkot daw sila. Sabi ng Espiritu, nalulungkot sila. Kasi, yung dating matibay na samahan ng iglesia, unti-unti nang napaparang. Pero sa kabila ng parang lumalamya ng mga fellowship, nagtitiis silang magpatuloy sa Diyos kasi hindi naman yun ang totally na dahilan ba sila nandito. Nagtitiis pa rin siya. Alam niyo, mga kapatid, tatandaan niyo po, lahat ng bagay nagbabago. Ang kaibigan mo ngayon, kaaway mo yan bukas. Pero ganun pa man, magkaaway-away man, magkasamaan man ang loob, sana matuto tayong magtiis, nakalimutan ang ating sarili, at magpatawaran sa isa't isa.
Eh sa oras na ito mga kapatid, kung wala ka pang tinitiis sa Panginoon, magsimula ka ngayon. Kung na-realize mo at aminado ka, oo nga, wala akong maalala may tiniis ako. Linggo, maliligo sa sambahan. Wala namang bigat eh. Mga kapatid, yung pagtitiis mayroong bigat. May bigat. Sa pagtugtog, dapat nararamdaman mo yan. May bigat lahat ng ginagawa mo. Sa pagkanta, pag-awit, dapat may bigat lahat ng ginagawa mo. Nararamdaman mo sana, habang ikaw ay umaawit, ang dami kong tiniis para mahawakan ang mikropono na ito. Ang dami kong tiniis bago ako nakatugtog. Tapos hindi ko pa ibibigay ang tapis ko. Mga kapatid, lugi ka. Ang dami mong tiniis, nandito ka, wala kang university sa Panginoon. Ang dami mong tiniis, mga kapatid, sa iyong buhay, tapos hindi mo masumpukan ang Panginoon ngayon. Ang dami-dami mong sinakripisyo, mga kapatid, pero hirap na hirap kang matanggap ang Espiritu Santo ng Diyos. Bakit po? Ano pong nangyayari, mga kapatid? Dapat nating maintindihan na kung ang Panginoong Diyos ay nagtiis, nagbata, alang-alang sa atin, dapat ninyong maintindihan na sa paglilingkod sa Panginoon, maraming challenges na kailangan lampasan. At para malampasan mo yan, kailangan mong makatagal. Kailangan mong magtiis, mga kapatid, dahil sinasabi ng Biblia, ang magtiis hanggang wakas yun ang maliligtas. May pagtitiis sa bawat paglilingkod at sa bawat pagganap, may kabigatan tayong dinadala. Pero sa kabila ng lahat ng ito, dapat nararamdaman mo habang nagtitiis ka ng kahirapan alang-alang kay Kristo, doon mo nakikita ang kaligayahan mo. Bakit ba paulit-ulit ka na lang ng ganyan? Bakit ba ayaw mo na lang iwanan niya ng pagtrabaho ka na lang at kikita ka naman ng pera? Hindi ko kasi ako naiintindihan. Dahil magmula lang na-enkwentro ko ang Panginoon, lahat ng pananaw ko nagbago. Nakakala ko noon ang buhay ay kailangan mo lang magtrabaho, mabuhay, bilhin mo gusto mo, akala ko ganoon lang. Pero nung nakilala ko ang Panginoon, doon ko naiintindihan na ang buhay pala na ito ay dapat ipaglingkod sa Panginoon. Dahil sa katapus-tapusan ng lahat ng ating ginagawa, haharap tayo sa hukuman ng Diyos at tayo po ay magsusulit sa lahat ng ating ginawa. At lahat ng ating ginawa, susulitin natin lahat, mga kapatid. Hukuman tayo nito sa ating ginawa. Ano ba ang ginawa mo at yung ginawa mo ba? May pagtitiis pa sa ginawa mo? Tatandaan nyo, hahagulan tayo ng Diyos sa ating mga ginawa. Pero ang pasok doon, mga kapatid, gumawa ka ng mayroong pagtitiis sa Panginoon. Kaya sana, mga kapatid, maintindihan ninyo ang mensahe ng ating Panginoong Diyos. Kung tunay po ninyong naengkwentro ang Panginoong Diyos, kailangan po maintindihan ninyo na sa paglilingkod sa Panginoon, maraming tiisin at hindi po natatapos ang tiisin sa buhay, mga kapatid. Magtitiis po kayo. Kaya kung hindi nyo po kayang magtiis, ang paglilingkod sa Panginoon ay hindi para sa inyo. Eh sa oras ito tayo tumayo, mga kapatid. At pupurihin po natin ang ating Panginoon. Hindi na tayo makapatugtog, mga kapatid. Gusto ko lamang, mga kapatid ninyo, maintindihan sana ngayon. Ano po ba ang inyong tinitiis ngayon?